ay matutugunan po natin. Kaya ito po yung paalala po muli sa atin na hindi po natin kailangang mabalisa tungkol sa lahat ng bagay. Sa halip ay manalangin tayo sa Diyos at sabihin natin lahat ng mga sitwasyon, mga suliranin na meron tayo. Huwag tayong mahihiya o huwag tayong matakot na sabihin lahat ng mga alalahanin natin. Iiyak po natin sa Lord lahat ng mga pangangailangan po natin sa pananalangin, sa pamamagitan po ng pananalangin. At siyempre po sa pananalangin po natin, nasasabi po natin lahat ng mga gusto po natin sabihin sa Panginoong Diyos na hindi po natin kailangang matakot o mahiya, hindi natin kailangan mag-alinlangan na sabihin lahat sa Kanya. Dahil ito po yung utos na nakuha ko po dito sa 1 Peter chapter 5 verse 7. Sabi niya po dito, cast all your anxiety in Him because He cares for you. Amen. Kailangan po na sundin po natin, hindi po ba yung utos ng Panginoong Diyos na i-cast out natin lahat ng mga anxiety natin, lahat ng mga problema natin sa Kanya dahil ang Panginoong Diyos po ay nagmamalasakit po sa ating lahat. Ito po yung utos na sa atin na hindi po natin kailangan na mabalisa or mag-alala, mamroblema. Kasi nandyan po ang Panginoong Diyos na handang tumulong po sa atin, handang umalalay sa lahat ng mga pangangailangan natin. Ang kailangan lang po ay maging open tayo sa Kanya, idulog po natin lahat sa Kanya, ilagak natin lahat sa Kanya ng mga problema natin. Dahil sa pamamagitan po dito ba ng pagbibigay natin lahat ng mga alalahanin natin sa Kanya, pagkakaroon po tayo ng kapayapaan hindi lamang po sa puso, kundi sa isip. Dahil sabi nga po dito sa Matthew chapter 11 verse 28, sabi po dito, come to me all who are worried and burdened and I will give you rest. Amen. Ito po yung kanyang paanyaya sa ating lahat na hindi po natin kailangan na mag-alala. Lumapit lamang po tayo sa Panginoong Diyos sa lahat po ng mga kapaguran na meron tayo, sa mga burdens po na nabibigatan na tayo. Di po ba? Kailangan lang po na lumapit po tayo sa Panginoong Diyos at bibigyan niya po tayo ng kapahingahan. Lahat po pwedeng lumapit sa Panginoon, hindi po niya pinipili kung sino po yung kanyang inaanyayahan na lumapit sa Kanya. Kaya ipagkatiwala po natin lahat ng ating mga problema, mga suliranin sa Panginoong Diyos. At hayaan po natin na siya ang kumilos sa ating buhay. Na magkakaroon po tayo ng kapayapaan, kapahingahan ng ating puso at kaisipan. Kaya patuloy lang po tayo na tawagin ang Panginoong Diyos, lumapit po sa Kanya at manatili sa Kanyang presensya upang lagi po natin na maranasan yung kapahingahan po sa ating buhay. At ang promise po na kuha ko po dito, siyempre po sa ating patuloy na pagtawag sa Panginoong Diyos, nandoon po na sasagutin po niya tayo. Ito po yung kanyang promise sa Jeremiah chapter 33 verse 3. Sabi po dito, call to me and I will answer you and I show you great and mighty things which you do not know. Amen. Ito po yung kanyang pangako sa atin na tayo po ay kanyang sasagutin kapag tayo po ay tumawag sa Kanya. Ang Panginoong Diyos po, wala po siyang telepono na gamit. Pero isang tawag lang po natin sa Kanya, nandoon po na nakikinig po siya at agad-agad siyang sasagot. At wala pong pinipiling oras sa pagtawag sa Panginoong Diyos. Hindi natin kailangan na, hindi po kagaya sa mga, halimbawa po, sa mayor or sa mga kakilala po natin na mga nasa katungkulan. Kailangan pa po natin hindi po ba na magpa-appointment para lang po makausap, para makahingi ng tulong. Pero dito po sa Panginoon, hindi po natin kailangan na humingi ng appointment dahil isang tawag lamang po ng Lord, I need you. Di po ba? Andun po nasasagutin po niyo tayo kaagad. Kaya
ito po yung kanyang pangako po sa atin. Sa ating pagtawag, lahat po ng mga hihingin po natin, na needs natin sa pang-araw-araw, nandoon po na sasagutin po ng Lord sa ating buhay. Amen po. At ang sin to be avoided po na kailangan natin iwasan ay yung mabalisa. Dahil ang warning po niya nandito po sa Matthew, sa chapter 6:34, dito lang po ako kumuha ng kanyang warning. Kaya huwag ninyong ikabahala ang parang sa araw ng bukas. Sa kanan ninyong harapin kapag ito'y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Ito po yung kanyang babala sa ating lahat na huwag tayong mag-alala. Huwag nating ikabahala yung araw ng bukas. Kung ano po yung ating kakainin, kung ano po yung ating inumin, susuotin, hindi po natin yung kailangan ipag-alala. Bukas, sabi ng God, saka na natin harapin kapag ito'y dumating na. Ang isipin po natin ay ang para sa ngayon po. Ang nais ng God, huwag po tayo mamuhay sa kabalisahan. At isipin po yung mga pangangailangan natin. Ang nais po ng Panginoon ay ang mamuhay po tayo ng may kagalakan at kapayapaan sa kanyang presensya. Amen. At ang application ko po dito, i-apply po natin sa ating buhay yung sa 1 Thessalonica chapter 5, 17 verse 18 po na palagi po tayong manalangin at magpasalamat sa Panginoong Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At yun po, i-apply po natin palagi ang manalangin sa Panginoong Diyos dahil ito po yung talaga na yung panalangin po talaga is kapag binabalita ka na po, hindi po natin kailangan na matakot po ba. Kasi ang prayer po talaga ang siyang pinakamalakas po na pinakamabisa na sandata natin po sa lahat ng sitwasyon na meron tayo. At yun po yung gawin po nating routine, yung prayer. At maganda man po o pangit yung sitwasyon ng buhay po natin, kailangan pa rin po natin manalangin. Po ba, may malungkot man or masaya po ba na dumarating sa buhay natin, manalangin pa rin po tayo. At huwag po natin katamaran yung pag-pray na kapag pinag-pray po tayo, bukas na lang, nahihiya pa po ako, sabi ko. Hindi po yun. Kailangan po kahit po nahihiya, kahit po maiksing panalangin, konting panalangin, manalangin pa rin po tayo kasi para din po sa atin yun. At ito po yung pananalangin po is yung way of communication po natin sa Panginoon Diyos. Amen. At no matter what situation we have dito ba, in all circumstances that we have, magpasalamat din po tayo sa Panginoon Diyos. Hindi man po nasasagot yung mga pinag-pray po natin, kailangan pa rin po natin magpasalamat dahil ito po talaga yung kalooban ng Lord sa atin. Dahil po sa pakikipagkaisa po natin sa Kanya, lahat po ng mga bagay na nangyayari sa atin, hindi man po maganda, kailangan pa rin po natin magpasalamat sa Diyos dahil kung wala po siya, hindi po talaga, hindi po natin kung wala po talaga tayo sa Lord po ba, hindi po natin lahat magagawa ang lahat. Kaya kailangan po na magpasalamat sa lahat ng sitwasyon. So, amen. So, praise God. Salamat sa buhay mo na Pres. Na ayon dito sa iyong salita, ayon dito sa salita ng ating mahal na Panginoon na naibahagi mo sa araw na ito. Sa Pilipos 4 verse 6, sabi niya dito, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin. May pasasalamat. Amen. So, ang napunin ito ng ating mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. Huwag tayong mabalisa sa anumang mga bagay. Sa halip, ipaalam ninyo ang inyong kanilin sa Diyos. Ipaalam natin yung bawat kanilin natin sa Diyos. Ito'y paanyaya niya sa bawat isa sa atin ng ating mahal na Panginoon na huwag tayong mabalisa o mabagabag na sa lahat ng mga bagay datapuatin natin sa Kanya lahat that always care for us kang ayon sa nais ng Panginoon.
hayaan na lumapit tayo sa Kanya. Ano man yung mga pasanin natin, dala-dala, at tayo yung bibigyan niya ng kapahingahan. So sa Diyos lang natin matatagpuan talaga. Yung kapahingahan na hinahanap ng bawat isa sa atin. Ano man yung mga pinagdadaanan natin mga circumstances, lahat tayo mayroong pinagdadaanan ika namin po ba? Lahat tayo may kanya-kanyang mga suliranin sa buhay, mapapinansyal man yan, problema sa pamilya, sa asawa, sa relasyon, sa kaibigan, sa trabaho, yan. Lahat yan, di po ba? Minsan ay napapagal tayo sa mga ganyang problema. Pero ika nga may paanyaya ang ating mahal na Panginoon para tayo ay gabayan, tulungan na kung saan ay itulog natin sa ating mahal na Panginoon lahat ng yaan at tayo ay magkakaroon ika nga ng kapahingahan at kapayapaan na nanggagaling sa Kanya na siya yung pagkakaloob niya sa bawat isa sa atin. Ang pinakamaganda dyan, ang sabi niya sa atin, lagi tayong magpuri at magpasalamat, idulog sa Kanya ang pasasalamat sa lahat ng mga nangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin. Dahil lahat ng iyon, kayang-kayang gawin ng ating mahal na Panginoon. Ayun nga, dito sa sabi niya, dito sa Martin verse 27, with man this is impossible, but not with God. For with God all things are possible. So lahat kayang ibigay ng ating mahal na Panginoon. So lumapit lang tayo sa Kanya at ihayag ang bawat pangangailangan natin. Kasi siya ang nakakaalam, siya din makakapagbigay katugunan sa buhay ng lahat ng bawat isa sa atin. Amen. Praise God. Salamat sa word ng ating mahal na Panginoon at salamat sa ating kapatid na sa buhay ni Anak Grace. Ayan. So, salamat po. Salamat po sa pagiging at nawa po ay may mas malalim pa po na kapahirap ang naibigay sa atin. At maraming salamat po sa araw na ito at close na po natin sa panalangin. Hallelujah. Amen. Sa mga pamilya sa lahat, po po ka ng pinapasalamatan. Salamat po. Kaya nga po, sabi mga po sa iyong salita, God, na hindi po namin kailangan mabalisa sa lahat, kundi gulong namin po sa kanilang. At maraming salamat po sa umaga po sa pagkakataon po muli na itinatalaga. Maraming salamat po sa salita mo na maraming salamat din sa mga nakasama ko sa loob ng ministry at sa mga nakikinig sa media at sa mga makikinig. Salamat Lord at hindi din po kami ng kainin at kapatawaran dahil sa mga pagkakasala na aming nagawa. Maraming salamat din po Lord sa umaga dito sa aming sa service of God. Ito na nga po Panginoon at natutunan yung victory ng victory sa araw na yan. Especially na po sa anak mong God na magawa ng Diyos. Lord, nangitansan mo na nga po ang kanilang maging ang salita mo God na ibabahagi sa anak sa atin na at itago mo ang crucial words sa ating mga mutla ng Diyos sa lahat po ng mga tatayo sa araw na ito Panginoon mula sa mga sa Bible reading down to the closing sa tambourine sa worship team sa lahat ng mga kapatiran po namin na wala pa po sa mga oras na ito. Lord, hawiin mo nga po ang kanilang sinapasok. Agad, na makarating po sila ng ligtas at ito sa bahay po ng bata. Maraming salamat din po na hinuhuli din po namin Panginoon yung favor sa leader of God na Lord, na hindi nga po umagsak ng ilang Panginoon. Sa ganun Lord, yung mga kapatiran po namin na wala pa po mga parating po yung ayos at ligtas. Maraming salamat Lord sa buhay ko at sa buhay ko sa Diyos. Maraming salamat Lord sa pagkakataon na magamit mo God yung buhay ko dito sa iyo. At maraming salamat Lord na patuloy niyo kami tinutulungan o God at ginagabayan. Maraming salamat Lord sa lahat. At God, bless you us in Jesus' name. Amen. Amen.